Nagno-nosebleed ka ba? Hala! Hi guys! This is Crisel Luna and welcome back to my YouTube channel. Ang daming energy. Okay, so alam ko guys, marami nang nakapanood dyan nung TikTok video ko about nosebleed. Pero syempre dito sa YouTube, mas i-discuss ko pa siya ng konti para mas maintindihan po natin. Okay? Game! So, yung nosebleed po in medical term is epistaxis. Sa Tagalog naman ay balingoy-ngoy. Marami po itong pwedeng cause. Syempre, nandyan yung sobrang pangungulangot mo, pwedeng nasundot mo siya masyado, pwedeng sobrang pagsinga, pwedeng may pumasok na foreign object, pwedeng dahil may allergy ka, o kaya nasuntok ka, o kaya high blood ka, at isa sa pinaka-main cause is yung dry mucous membranes natin. So, bakit ba nagda-dry ito? Syempre, kadalasan dahil po sa extreme temperature. Pwedeng sobrang init o kaya naman sobrang lamig. Kapag sobrang extreme ng temperature at nag-dry yung mucous membrane natin, pwede pong pumutok yung maliliit na vessels sa ating ilong. Okay? Pagkatapos po, sa mga kabataan din naman, napapansin nyo, di ba, madalas yung nosebleed kasi di ba, mga takbo sila ng takbo. So, isa sa main cause nito is yung hyperthermia. May dalawang klaseng nosebleed. Merong anterior, merong posterior. Kapag sinabi mong anterior, syempre sa harapan. So, yung bleeding usually sa may ilong. Kapag posterior naman, syempre sa likod ng nasal cavity, kadalasan tutulo ito sa may throat mo. Mas delikado ito kesa sa anterior epistaxis. Anong pwede mong gawin kapag nagdudugo yung ilong mo? Una, syempre, i-pinch mo or ipindutin mo ng madiin yung malambot na parte ng ilong mo. Natatawa sa boses ko. Okay, so pipindutin mo siya, diba? Yan, yung malambot na part, mararamdaman mo naman yung bago mag-bridge eh. So, diin mo tong parte na to for 10 to 15 minutes. Tapos, sabayan mo siya, pwede mo siyang sabayan ng cold compress sa may bridge mo habang naka-pinch ka, habang naka-diin ka dito. Bakit hindi sa bridge pinipindot? Kasi po kulang yung pressure. So, dapat dito siya sa area na to, yung bago mag-bridge. Okay? Tapos po, ayun, sabayan nyo ng cold compress. And, alam ko, marami magtatanong dyan, pwede po bang pasukan ng tissue para mapigil yung pagdudugo or kung ano man pampigil? Problema po kasi dyan, kapag nagpasok kayo ng tissue, tas tinanggal nyo na, pwedeng ma-disrupt yung clot. Matanggal siya, magdudugo po ulit. So, hindi ko isasuggest na maglagay kayo ng kung ano-ano sa loob ng ilong nyo. And, alam ko, tatanungin nyo, pwede po ba sobrang tumingala o kaya sobrang yumuko? Kapag sobrang tumingala ka po, pupunta lang yan sa likod ng nasal cavity mo. Tutulo lang yung dugo dyan. Kapag paharap naman, magfo-flow lang din po siya. Kaya ang best way po talaga is i-pinch mo. Kapag po more than 20 minutes na hindi pa din tumitigil yung dugo or sobrang lakas ng pagdudugo or kaya dumugo yung ilong mo, syempre baka nasakpak ka, baka may fracture na dyan sa ilong mo o kaya naman dahil sa sobrang taas ng blood pressure mo, pumunta na po kayo sa doktor. Okay? And, ayan. And guys, kung meron pa po kayong gustong i-discuss na topic dito sa ating segment na Healthy Luna. Nakalimutan yung title, ano? Ayan, Healthy Luna. Please, ayan, type nyo lang sa comments. And don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to follow me on my other social media accounts. Thank you guys, okay? Ingat!